Happy Martial Law Day po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga kapanahunan ko na inabot po namin yung martial law na yan. Na para sa maliit na porsyento ng mga Pilipinong nabuhay noon, para sa kanila, darkest moments daw yung martial law. Hindi po para sa amin. Isa po ako sa magpapatunay na martial law brought discipline in our lives. Naging tahimik, matiwasay, safe ang pamumuhay noon. At kung ihahambing nyo sa ngayon, mas disiplinado po ang tao nung panahon ng martial law na yan. Kasi sa totoo lang, yun lang pong nag-go against dyan sa martial law ay yung pong hindi sumusunod sa batas. Yung pong mga tinatawag natin na pasaway. Yung gusto nila, masunod yung gusto nila. Ayaw nilang sumunod sa gobyerno. Sino ba namang gobyerno ang papayag ng ganun? Napapayagan ang isang maliit na porsyento ng komunidad na sirain ang mas nakararaming buhay ng mga Pilipino. Kahit na sino man siguro ang nakaupo dyan nung panahon ni Apo Lakay, gagawin din yan dahil nagkakaroon na po ng tinatawag na anarchy on the streets. So kung ikaw ba, Presidente, nakita mong unti-unti nang nilulusob ng mga komunista at mga akaliwang grupo ang gobyerno, hindi ka ba kikilos? Kaya nga para sa amin na mga law-abiding citizens, Marcos, upon declaring martial law, saved the Philippines. Pero siyempre, iba naman ang sinasabi ng mga anti-Marcos nung panahon na yon. Dito nga po sa nabasa kong post sa FB, Happy 51st Martial Law Day to all law-abiding citizens. President Ferdinand E. Marcos signed Proclamation number 1081 on September 21, 1972, placing the Philippines under martial law. Martial law. I didn't proclaim martial law alone. It is made to appear as if I just signed the decree and said, I impose martial law on each and every one of you. No. I asked the legislature to please pass a law proclaiming martial law because there was anarchy in the country. Now, let me say this. The opposition was strong. And they were members of the Security Council, and somehow they had adopted a resolution which required that there be a unanimous vote for the armed forces to be able to move. And therefore, the armed forces was immobilized. At the same time, I asked the opposition party to come and join me in a coalition government. I offered one half of the cabinet. And of course, they laughed at me and said, why should we join you? We're going to take over the government. By the time you are through with the exercise, you're dead, politically and otherwise. And they refused to join me. I asked the advice of the judiciary. I asked the Supreme Court justices, the Court of Appeals justices, and the members of the private sector. And all of them told me there's only one man who can proclaim martial law, and that is the President. And you are it. You are the only one who can proclaim martial law. This is why I must carry this particular mark in our history. I could not have transferred it to the legislature. Why? Because the legislature did not have the power. What does the Constitution provide? The President shall be the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and he may order the armed forces out to quell any disorder, riot, rebellion, invasion, insurrection, and in case of invasion, insurrection, rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, he may suspend the privilege of the writ of habeas corpus or proclaim martial law throughout the Philippines or any part thereof. What does that provision provide? It provides that only the President can proclaim martial law. I repeat, that is why I had to assume responsibility. And I am not one for shirking duty. The people said there was necessity for proclaiming martial law. And the people said, you are the only official who can proclaim martial law. So I proclaimed martial law. And I sincerely believed that it was necessary
to proclaim martial law to install order and stability because there was complete anarchy throughout the country at the time. Pero ang pinapakalat ng mga anti, President Ferdinand E. Marcos declared martial law in order to remain in power, where in fact, martial law has been declared in response to widespread anarchy and disorder caused by a group of men engaged in a malicious campaign to discredit our country's political institutions. Yan po, totoo yan. Magtanong-tanong kayo sa mga kaidaran ko na nabuhay noon, na inabot yung martial law. Magsagawa kayo ng survey, ilan ang papabor sa martial law noon at ilan ang hindi. Yung mga nagsasabing nakaranas ng atrocities nung panahon na yun. At para sa akin, mga 2 out of 10 lang ang magsasabing hindi naging maganda ang martial law. Mas malaki po ang porsyento sa totoo lang ng mga kababayan natin ang magsasabi na maganda ang kinalabasan ng martial law. I feel sorry for these people na sinabing sila ay nakaranas ng paghihirap noong panahon ng martial law. Pero mas marami po talaga ang nakaranas ng matiwasay at maayos na pamumuhay. So dapat po nating tanggapin yan. Kasi ang lagi na lang nilang pinalalabas, yung mga dumanas daw ng hirap, ng atrocities, ng pagmamalupit ng panahon ng martial law. Kung tutuusin, mas marami po ang naging maayos ang buhay. Dahil mas marami naman po ang porsyento ng law-abiding citizens nung panahon ni President Ferdinand Marcos. Kaya hindi na nga po dapat pagtalunan yan Napatalsik nila si President Marcos noon. Ilang dekada na mayani ang mga dilawan. Bakit po nagkaroon ng puwang na makabalik ang mga Marcoses sa Malacanang? Bakit ang presidente natin ngayon ay isang Marcos? Kung totoo lahat ng sinasabi nitong mga dumanas ng kalupitan ng panahon ng martial law, bakit pinayagan ng Diyos na makabalik ang mga Marcoses at mailahad ang katotohanan? Langit na po ang nag-intervene, kumbaga, para malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ang totoong nangyari. At kung ikukumpara mo sa buhay ng mga Pilipino nitong mga nakaraang presidente, mas gugustuhin ko na po ang buhay nung panahon ni President Marcos. So ang pinagmamalaki ng mga dilawan na ibalik daw ang demokrasya. Ano ngayon ang nangyayari sa demokrasya natin? Masyado na pong inaabuso sa social media. Walang patumanggang siraan, batuhan ng putik, paninira, at nawala na yung pagkakaisa natin mga Pilipino. I hope and pray na sana bumalik muli yung panahon na ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Hindi po natin masasabi na 100% dahil that will be an impossibility. Pero kung ang majority ng mga Pilipino ay nagkakaisa, tungo sa isang magandang at maayos na Pilipinas, achievable po yan. Dahil ngayon nga po, sa sobrang democracy na tinatamasa natin, ganito po kagulo ang ating Pilipinas. Kaya ako naniniwala, may dahilan ang Diyos kung bakit ibinalik ang mga Marcos sa Malacanang. Maghihintay po tayo, pero nakita nyo naman, kaliwat kanan, ang mga grupo na gustong ibagsak ang administrasyong ito. Pero sa tingin ninyo, mauulit pa ulit yon. Mahihirapan po yung mga may plano na pabagsakin ang gobyernong ito. Nasaan na nga ba yung people power na sinasabi nila na magkakaroon daw ng pag-aaklas? Kasi a few weeks ago, nakita ko po ito sa social media, na may mga nangangampanya na magpi-people power daw ngayong September 21. Pinakahihintay ko nga itong araw na to Sabi pa dito, one voice, one effort, one prayer. Buuin nating muli ang people power. Nagkaroon po ba ng people power? Alam nyo, ang aga kong gumising, tumingin ako sa social media, sa Facebook, sa YouTube, kung ano ang kaganapan dyan sa EDSA. Wala po akong makitang isang post or video ng kaganapan dyan sa EDSA kung meron man people power. Hindi po ba may mga grupo na naghihikayat na mag-people power ngayong araw na to? Bakit tahimik po? Saan po ba naganap yung people power na yan? Tapos meron pang isa. Ito daw po puntang grupo nila Glenn Chong sa COMELEC
Naghanap na naman po ako ng mga videos or post tungkol sa pagpunta nila Glenn Chong sa COMELEC para magprotesta. Wala po ako nakita ni isang article or video. Baka kayo meron, pakisend nyo nga po para naman ma-share natin kung nagtagumpay ba sila. Hindi ba naglabas pa si Glenn Chong ng affidavit na nagkaroon ng dayaan, kung ano man ang kanyang sinabi dyan sa kanyang affidavit? Kaya lang, paanong maniniwala ang tao kay Glenn Chong kung puro salita lang? Hindi ba dapat mag-file sila ng kaso? I'm sure welcome na welcome ng gobyerno natin kung magpa-file sila ng kaso para magkaalaman po talaga, para hindi yung ganitong puro salitaan lang na merong ganito, merong ganyan, kinausap ni ganito si ganyan, na may dayaan, na alam ko ang ginawa mo nung summer, kung puro salita lang. Ang daling gumawa ng affidavit, tapos bandang huli, babalik ta rin na naman. Tulad itong si Mr. Glenn Chong, di ba nung araw na siya ay makamarkos pa, nung nanalo si BBM, ito yung kanyang post. BBM's overwhelming victory in 2022 is vindication for what they did to him in 2016. Alam na po natin kung ano nangyari nung vice presidential election ng 2016. Tapos ngayon, ang post na ni Glenn Chong, ngayon lang tayo nagkaroon ng matibay na ebidensya laban sa Smartmatic. Huwag nating palagpasin ang bihirang pagkakataon na ito. It is now or never. Kaya nga gusto nating malaman ano po ang naging kaganapan sa COMELEC. Although, mas maganda po talaga mag-file po ng kaso. Hindi po ba yun ang tamang proseso? Huwag po nating daanin sa social media na ganito, na ganyan. Matatalino na po ang mga Pilipino. Hindi na lang po tayo basta-basta maniniwala sa mga taong naglabas lang ng affidavit paniniwalaan na agad. Mas magiging kapanipaniwala kung magsasampa po sila ng kaso, ng protesta. Tapos meron pa akong nakitang post ni Richard Heydarian. Pinost niya sa page niya, Attorney Lenny is the real winner according kay Maharlika. Again, basta-basta na lang tayo maniniwala. At basta na lang naniwala itong si Richard Heydarian kay Maharlika. Magpakita po ng ebidensya. Hindi po pwedeng salita-salitaan na lang. Sasabihin nila, nandaya daw si PBBM. Bakit wala yung pangalan ni Sara Duterte? Hindi ba nanalo sila, Unity, President Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte? So, kung nandaya si PBBM, si Inday Sara hindi. Mas lamang pa nga ang boto ni VP Inday kay PBBM. Bakit sinisingle out lang nila si President Bongbong Marcos na nandaya? Dapat pati si Inday Sara, idamay nila dito. Silang dalawa ang nandaya. Bakit nakatuon lang kayo kay President Bongbong Marcos? Ang pinagtatakang ko lang, sinabi na nga ni Maharlika na Attorney Lenny is the real winner, bakit hindi ito sinasakyan ni Lenny Robredo? Ayan na si Maharlika, andyan na si Glenn Chong, na nagpapatunay na nagkaroon ng dayaan. Hindi pa ito ang gustong patunayan ni Lenny Robredo na nagkaroon ng dayaan, na kahit na mismong si Sonny Trillanes na ang nagsabi na isa ring oposisyon na walang naganap na dayaan. Ngayon, after almost 2 years, lalabas si Glenn Chong, meron daw dayaan, at sasabihin ni Maharlika na si Lenny Robredo ang tunay na nanalo. Bakit parang tahimik pa rin ang kampo ni Lenny Robredo? Well, hihintayin po natin. Baka naman po may placing lang muna sila at lalabas din sila sa mga susunod na araw. Yung po ang aabangan natin. Well, ginagalang po natin ang views at ang paniniwala ni Maharlika sa kanyang Glenn Chong. Pero, hindi naman po tayo basta-basta maniniwala na porke sinabi nila nagkaroon ng dayaan at si Lenny ang totoong nanalo, dapat po yan ay may ebidensya at kailangan yung magsampa ng protesta. Yun po ang tamang proseso. Until such time, hearsay lang po itong sinasabi nila. Kami pong mga ordinaryong mamamayan ay maghihintay. Dahil sa pasabog na to ni Maharlika at saka ni Glenn Chong, gusto naming malaman ang katotohanan. Pero, kailangan po may ebidensyang kaakibat para kami ay maniwala. Dahil hindi po kami pwedeng basta-basta maniniwala na porke sinabi ninyo sa mga channel ninyo o sa mga post ninyo na nagkaroon ng dayaan, na si Lenny ang totoong nanalo, wala namang kayo ipapakitang ebidensya.
hindi nyo rin kami papapaniwala. So hanggang sa mamaya po, ako po'y maghahagilap pa rin at maghahanap sa social media ng mga posts at mga videos kung ano na ang nangyari dyan sa protesta nila Glenn Chong sa Comelec, kung ito man ay natuloy, at kung ano na ang nangyari dyan sa people power na sinasabi nila na magpapatalsik daw kay President Bongbong Marcos. Sa muli, Happy Martial Law Day po sa ating lahat ng mga law-abiding citizens. At ito lang po ang masasabi ko. Kahit anong gawin ninyo para pabagsakin ang gobyernong ito, hindi po kayo magtatagumpay. Never again. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.